Mga dapat niyong malaman tungkol sa Bagyong Haiyan, na kilala sa Pilipinas bilang Bagyong Yolanda, ay isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang bagyo na naitala sa kasaysayan. Tumama ito sa Pilipinas noong ika-8 ng Nobyembre, 2013 na may di masukat na lakas. Nagdala ng tuloy-tuloy na hangin na umabot sa 175 na milya kada oras at nagdulot ng matinding pinsala. Ang bagyong may kategoryang 5 ay nakaapekto sa maraming lugar, ngunit ang gitnang Pilipinas, partikular sa lungsod ng Tacloban sa probinsya ng Leyte, ang pinaka-naapektuhan. Mahigit 6,000 katao ang nasawi at libo-libo pa ang nasugatan. Malaki ang bilang ng mga namatay dahil sa lakas ng bagyo at ang pagtaas ng alon o storm surge na umabot sa 13 hanggang 20 talampakan na nagdulot ng matinding pagbaha at pagkalunod ng mga lugar sa baybayin. Ang alon na ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mataas na bilang ng nasawi at pagkasira ng mga ari-arian. Pinuksa ni Haiyan ang buong komunidad, winasak ang humigit kumulang 1 milyong tahanan at nawalan ng tirahan ang higit sa 4 na milyong katao. Mga kalsada, tulay, ospital at paaralan ay napinsala o ganap na nasira na lalong nagpalubha sa tugon ng mga emergency responders. Ang tinatayang kabuuang pinsala sa ekonomiya ay lumampas sa 2 bilyong dolyar. Ang epekto sa agrikultura at pangingisda, mga pangunahing hanap buhay sa rehiyon, ay lubhang nakapinsala na nagdulot ng kakulangan sa pagkain at kahirapang pang-ekonomiya. Sa dami ng nawalan ng tahanan, nagkaroon ng agarang pangangailangan sa pagkain, malinis na tubig at medikal na tulong. Ang pagsisikap para sa tulong ay nahirapan dahil sa mga nakaharang na kalsada at nasirang mga infrastruktura na nagdulot ng pagkaantala sa distribusyon ng tulong. Ang saklaw ng sakuna ay nagdala ng pandaigdigang pagtugon, kasama ang tulong mula sa iba't ibang pamahalaan, NGOs, at mga voluntaryo na nagbigay ng ayuda, supply, at suporta. Ang pagbangon at pagsasaayos ay nagpatuloy ng ilang taon matapos ang bagyo, na nakatuon sa muling pagbangon ng mga infrastruktura at pagtulong sa mga apektadong komunidad. Sa kabila ng trahedya, maraming kwento ang lumabas tungkol sa kabayanihan at katatagan ng loob. Ang mga lokal na mangingisda ay ginamit ang kanilang mga bangka upang iligtas ang mga kapitbahay na na-stranded, habang ang mga voluntaryo mula sa iba't ibang organisasyon ay nagtrabaho ng walang tigil upang magbigay ng tulong. Ang espiritu ng bayanihan o pagkakaisa ng komunidad ay naging mahalagang bahagi ng mga pagsisikap sa pagbangon.